Hi guys! Welcome to my channel and welcome po sa aking first ever travel vlog. My name is Adam po, your Adam Ventures. Grabe, sobrang excited na ako kasi matagal ko nang gustong gawin to. Yung mag-travel and at the same time makapag-vlog. Yung mag-explore ng maraming places, magawa yung iba't ibang activities, makapag-food trip sa iba't ibang lugar. And syempre, ma-share sa inyo lahat ng may experience ko. So sana samahan niyo po ako sa aking madaming Adam Ventures na gagawin. And uumpisahan na natin yan sa ating first travel destination, Thailand. Let's go! So, ayun guys, waiting na lang tayo for boarding and medyo maaga pa naman. 7:20 yung flight ko and it's currently 6:14 pa lang naman. Medyo maaga pa and parang narinig ko nga kanina, baka delay na naman. Yari tayo dyan. Sana hindi. So, yun. Siguro habang naghihintay guys, pag-usapan na lang natin yung mga requirements ngayong 2025 para sa pupunta ng Thailand. Lalong-lalo na sa mga first-timer. Okay? Siyempre, unahin natin dyan. Ayan na naman siya. Wait lang. Proceed tayo. Okay? So, pag-usapan na lang natin yung mga requirements ngayong 2025 para sa pupunta ng Thailand, especially sa mga first-timer. Okay? Siyempre, unang-una na dyan, guys, passport. Yung passport na valid hanggang 6 months. So, i-check nyo guys ha. I-check nyo yung passport nyo, kailan ba yung expiration para at least hindi kayo ma-hassle. Okay? Then next, yung return ticket nyo. And of course, pwede nyo isama yung hotel accommodation nyo, yung mga hotel bookings nyo, or yung mga activities na binook nyo sa Klook, mga ganyan. Siguro, okay din na i-ready na lang din natin yan. Then next is e-travel. Guys, ang e-travel napaka-importante niyan. Every time nalalabas kayo ng bansa or every time kahit saang bansa kayo pumunta, importante ang e-travel. Okay? Madali lang naman gumawa ng e-travel, guys. Download nyo lang yung app ng eGov.ph or punta lang kayo sa website ng etravel.gov.ph. Hindi ako sure pero ilalagay ko yung link dito. So, register lang kayo dyan, fill out nyo lang yung mga important details. Then, sa dulo niyan, bibigyan kayo ng QR. Then, save nyo na lang para at least kapag hinanap sa inyo, meron kayong may papakita. Okay? Then, next is yung bago ng Thailand, yung TDAP. Ngayong year lang siya na-implement. Counterpart siya ng e-travel natin. Yan yung Thailand Digital Arrival Card. So, same with e-travel guys, ang TDAP, pwede kayong mag-register within 72 hours. So, madali lang din gawin yan. Punta lang kayo sa website ng Thailand Digital Arrival Card. Search nyo lang yan sa Google, then lalabas yun doon. Fill out nyo lang din yung important details. Same with e-travel, kailangan natin gumawa niyan. Lalong-lalo na sa mga first timer. Okay? Para at least hindi kayo nahahassle. Kasi guys, kanina na-notice ko sa pila ng immigration, marami pa rin yung hindi nakakagawa ng e-travel. So, ang nangyayari, nahahassle sila. Yan, naiipit sila sa pila. Sa halip na nakapasok na sila, pinapagilid pa sila para gumawa ng e-travel. So, yun guys, recap tayo sa mga requirements na nasabi ko kanina. Unang-una dyan ulit, yung passport na valid hanggang 6 months, return ticket, yung hotel accommodation nyo or yung mga activities na binook nyo sa Klook para at least meron kayong may papakita kung sakaling hanapin ng immigration. Then yung e-travel and of course, yung TDAP or yung Thailand Digital Arrival Card. So yun lang naman yung mga requirements so far na kailangan para sa mga pupunta or papasok ng Thailand. Siguro maghihintay na lang ako, konting oras na lang naman na boarding na namin. And mag-charge na lang muna siguro ako ng camera
Kasi pagdating ko sa aeroplano or pagsakay ko sa aeroplano, for sure guys, matutulog lang ako kasi wala pa akong tulog. Grabe yung eyebag. Welcome guys! Welcome to Thailand! Yan guys, nandito na tayo ngayon sa Suvarnabhumi Airport. Yes guys, Suvarnabhumi Airport. Suvarnabhumi Airport po yung tamang pagbigkas or tamang pronunciation sa Suvarnabhumi. Pag binasa kasi natin siya is Suvarnabhumi. Pero ang tamang pronunciation po is Suvarnabhumi Airport. So, lakad tayo papunta sa immigration para at least paglabas ko, makuha ko na yung maleta. An update today guys, as of October 29 dito sa Thailand. So far dito sa airport, hindi mo pa makikita yung ibang changes. Kasi kung nabalitaan nyo guys, last Friday namatay yung Queen Mother ng Thailand, si Queen Sirikit. Yung ibang temples, isasara guys. Like yung Grand Palace, Wat Po, Wat Arun. Hindi ako sure sa iba. Pero sana may mapuntahan pa rin kahit papano. Kasi pag nagkataon, parang kailangan natin maghanap ng ibang activities na pwedeng gawin dito sa Bangkok. Pero luckily, hindi naman na postpone yung Yipeng Lantern Festival na gaganapin sa Chiang Mai. Yes guys, pupunta ako ng Chiang Mai sa November 2 para mag-celebrate ng Yipeng Lantern Festival. Para sa mga hindi po nakakala, yung Yipeng Lantern Festival is ginaganap siya yearly every November 5 and November 6. So, hinabol ko talaga siya para ma-experience ko. Kaya abangan nyo yan guys and samahan nyo ako i-celebrate ang Yipeng Lantern Festival sa Chiang Mai. Nakalabas ko lang ng immigration and kukunin ko na yung luggage. Guys, di ba nabanggit ko yung mga requirements kanina? Like yung passport, e-travel, return ticket, mga ganun. Then yung TDOC. TDOC guys may hirapan kayong pumasok kapag wala pa kayong TDOC. So make sure guys na nakagawa na kayo ng TDOC or Thailand Digital Arrival Card bago kayo dumating ng Thailand. Okay? Kanina marami pang parang pinagilid pa sila kasi wala pa silang TDOC. So, ganun din, same with e-travel, hindi naman hinahanap pero nakikita nila sa system kung nakagawa na kayo. Okay? Sabay 7. Grabe, kanina kakahingal na hingal. Grabe. Ang layo na ng immigration. Ang layo pa ng kuhaan ng luggage. Parang nasa dulo. 7. So, nasa number 10 pa lang ako. Galing ako ng 23. So, wakas, grabe. Sobrang layo ng kuhaan ng luggage nila. Ang exit ng immigration is 23. Then, nasa 7 ako. Nasa 7 ako. Grabe. Sobrang haba ng lakaran. So, ang next gagawin natin is maghanap ng SIM card. Kailangan kong bumili ng eSIM na magagamit ko for 10 days. So, yun guys, tiningnan ko yung sa kulay green, yung number 1 network in Thailand. 8 days and 15 days lang meron sila. Hanggang 10 days lang naman ako. So, hindi ko magagamit yung iba. Pero yung 15 days guys, unlimited na yun. 699 baht siya. So, i-check natin dito sa True. Oh, number 1 din. Ano? Pare-pareho kayong number 1. Check natin dito sa True 5G. 5 days, 15 days. Oh, same lang. Ayan siya guys, merong 5 days, merong 8 days, merong 15 days. So, ito rin yung same kanina sa kulay green. So, yung pink at saka yung green, same lang naman ng presyo.
Comment nga kayo guys kung ano ba yung pinaka mabilis talaga. Yung pink ba o yung green? O, ano yung bibilin natin? Or saan tayo bibili? Parang mas marami bumibili sa pink. Makagulo na. Sige na nga, dito na nga lang. Since andito naman na ako. So, ayun guys, nakabili na ako ng eSIM dun sa kulay pink, sa True 5G. Pero yung una kong tiningnan, yung AIS, yung kulay green naman. Yung kulay pink pala, yung kulay pink pala yung kanina kong, ay yung pinagbilan ko. Pero itong unang tinanungan ko is yung AIS 5G. So, same lang naman sila ng price, kaso nandun na kasi ako sa pink. So, ayun guys, palabas na rin ako and explore natin yung airport para sa mga first timer. Okay? Kasi nung first time ako, hindi ko alam kung saan ako pupunta. Hindi ko alam kung saan yung train station, hindi ko alam kung saan yung bilihan ng mga eSIM, and hindi ko alam kung saan ako magwi-withdraw. So, paglabas nyo guys, ang dami din palang bilihan ng eSIM dito. Madami din palang bilihan ng eSIM dito. Kaya kahit hindi muna kayo pala bumili ng eSIM sa loob, makakabili rin kayo dito sa labas. Then, next na gagawin muna natin is magwi-withdraw ng cash. Kasi yung cash ko dito is limited lang. Kasi tira lang yun ng ng last trip ko sa Bangkok. Sabi nila ito maganda, yung K-Bank. Or tingin pa tayo. So, ayan. Paglabas nyo, ayan, marami nang naghihintay. Kung meron kayong mga private service. So, itong gagawin ko guys para to sa mga first timer. Kasi nga, since nung first time ako, hindi ko din alam yung gagawin ko dito. Naguguluhan ako kung nasan ba yung Klook, nasan ba yung train station. Kaya gusto ko sana gumawa ng videos para at least makatulong ako dun sa mga first time pupunta ng Thailand. Magkaroon din sila ng idea saan ba nila pupuntahan or hahanapin yung mga kailangan nila. Daming tao ngayon. Anong meron? So, nandito na tayo sa first floor guys, which is yung location. Kung sasakay man kayo ng taxi or bus or nag-book kayo ng Grab or Bolt, siguro dito rin yung pick up niya. Okay? First floor to. Then, para makapunta sa train, kailangan pa natin bumaba ng isa pa. Nag-check ako ng ng Grab. Niisip kong mag-Grab na. Kasi ang bigat ng maleta ko. Tingnan nyo naman, oh. Oh, tingnan nyo naman, laki-laki ng maleta ko. So, iniisip ko kung mag-Grab na lang ba ako. Ang fee niya, guys, from airport to Sitin Pratunam Hotel, 664. Pero meron mga discount na parang nakalagay doon. So, bumaba siya ng 336. Okay ba na? Mag-Grab na lang ako. Less hassle, less pagod. Mas okay ba? Hindi. Sige, mag-train na lang tayo para at least makita din nung mga first time dito sa Thailand. No, kasi guys, nung first time ako, hindi ko din alam kung saan ko kukunin yung Klook. Parang gulong-gulo ako dito sa airport. Kaya sabi ko, gagawa ako ng videos para sa mga first time din na makakapunta dito sa Thailand. So, para sa mga first time, papakita ko sa inyo kung paano kung paano kayo makakasakay ng train going to city. Okay? So, from arrival area, baba lang kayo from arrival area, bili na kayo ng eSIM nyo doon or SIM card para meron kayong data. Kasi sobrang hina ng wifi ng airport guys. So, much better na meron kayong sariling SIM card or eSIM. After nyo mag-withdraw,
baba lang kayo sa first floor kung sasakay kayo ng taxi. Kung train man, baba kayo sa basement. So, tayo bababa pa ng isa pa. Wala. Parang hindi ako pwede mag-escalator kasi masyadong malaki yung luggage ko. So, ayun, medyo mahirap pala guys kapag magti-train kayo. Tapos, malaki yung luggage na bit-bit nyo. Kasi, more on elevator lalagay yung sasakyan nyo. Yung mga escalator, hindi kasya yung malalaking luggage. Pakita ko ulit guys na. So, ngayon, nasa first floor na ako. Then, bababa lang ako ng isa pa para makapag-train. So, ayun guys, pagbaba nyo ng elevator, makikita nyo na agad yung train papuntang city. Eto. So, may bilihan din ng SIM card dito. Then, may cafe kung gusto nyo kumain. Then, meron yung massage dun, oh. Ititempa ko. So, eto siya guys. So, makikita nyo yung city line na nakalagay. So, city line, blue line, yan yung train going to city. So, ako mamaya, bababa ako sa Payatan. So, make sure guys na nakapag-download kayo ng app ng SkyTrains para at least meron naman kayong guide. So, ganito yung itsura niya. Kita niyo ba? Hindi kita. So, i-screenshot ko na lang din, i-post ko dyan. Download nyo yung app ng SkyTrains, guys, para at least meron kayong guide kung saan malapit na station yung hotel nyo, para alam nyo kung saan kayo bababa. Okay? Then, pakita ko lang din guys yung yung money exchange na parang mostly or sabi nila maganda daw yung palitan doon, especially kapag Philippine peso yung dala nyo. Okay? Alam ko laging mahaba yung pila dun. So, dito sa basement, guys, nandito yung train station. Then, meron din palang mga pakonti-konti lang naman. May mga pakonti-konting pwedeng kainan lang din naman. Then, pwede rin kayong bumili ng eSIM dito or SIM card. Then, meron din ATM. So, same lang naman ang mga floor. Pwede kayong bumili ng SIM card. Pwede kayong mag-withdraw sa bawat floor. Pero, alam ko, nag-iisa lang itong palitan dito. Super Rich. Yang Super Rich, guys, sikat yan. Ang daming nagpapapalit dyan. Lalong-lalo na kapag Philippine peso yung dala nyo. Kasi okay daw yung conversion nila. Maganda daw yung palitan nila dyan. So, kung peso yung dala nyo at gusto nyo magpapalit ng Thai baht, dire-diretso lang kayo sa basement bago yung bilihan ng ticket sa train. Dire-diretso lang kayo sa dulo. Nandun yung Super Rich. Okay? So, ayan. Bili na ako ng ticket para at least makasakay na tayo ng train. So, ito yung step by step guys ng pagbili ng ticket. So, English. Then, Payatay. 1. And 45 pesos yung price niya. So, insert lang natin. Ay, bakit? Insert bank notes here. Ay, bakit niluluwa niya? Wala mailawa. Ay, bakit? Yun, kumagat na finally. So, ito yung token guys. So, yun yung token. Then, yung change nyo, makukuha nyo rin naman agad dito. So, meron na tayo yung token guys. So, ito yung parang ticket nila going to city. Ito yung gagamitin natin sa train papunta sa city. So, kaya guys, pinapa-install ko sa inyo yung Skylink app. I just enter. Yeah. So, kaya guys, pinapa-install ko sa inyo yung Skylink na app para at least alam nyo kung saan kayo bababa. Kasi,
Eto guys. So, eto siya. Eto yung Suvarnabhumi Airport. So, pinakadulo niyan or pinakasentro niyan, either Payatay or pwede kayong bumaba sa Ratchaprarop. Kasi last time dyan ako bumaba. Pero mas okay na sa Payatay kayo bababa. Okay? Eto. So, start kayo dito sa Suvarnabhumi Airport. Then, bababa tayo sa Payatay. Then, from Payatay, lilipat tayo ng Green Line papunta sa Ratchathuli. Kasi nandyan yung area ng hotel ko. So, easy access na guys pag nasa Payatay na tayo. Kasi connected na yung mga trains doon. Okay? So, let's go. Sabi ko 'di ba ang hirap pag malaki yung maleta niya. May mga kasabay din pala ako. Malalaki din yung maleta niya. Okay. So, paano ginagamit yung token guys? Ganito lang. Tap niyo lang. So, tap niyo lang yung token. Pero syempre ingatan niyo kasi gagamitin niyo pa yan palabas ng next station. Ito lang yung hirap eh, escalator. Lalo pag mabigat yung maleta niyo. So, baba lang kayo ulit. Then, dyan na yung hintayan ng train mismo. Ayan siya. Yan na yung hantayan ng train. So, update ko na lang kayo later guys ha. Kapag nakababa na siguro ako. Kasi ang hirap makipag bardagulan ng may hawak ng camera. Ang dami din tao. So, later na lang guys ha. Update ko na lang kayo once nakababa na ako. Okay? So, ayan na yung train. Yun guys, kakababa ko lang ng Payatay Station from Suvarnabhumi International Airport. So, yun yung direct train guys going to city. So, kung pupunta kayo ng city and sasakay kayo ng train guys, much better na alamin nyo kung saan yung location ng hotel nyo para at least alam nyo kung saan kayo bababa. Ako kasi, yung hotel ko is nasa Ratchathuli area siya. So, malapit siya sa Payatay. So, from Payatay, walang map. So, from Payatay, sasakay ulit ako ng Green Line papuntang Ratchathuli. So, magta-transfer ako from Payatay going to Ratchathuli. Then, from there, siguro mag-grab na lang ako kasi hindi ko na kayang maglakad. Wala pa akong tulog. Sobrang antok na rin ako. And, ayun, guys, much better na i-install nyo yung Skylink app kasi dun nyo makikita kung saan malapit yung hotel nyo or kung saang station malapit yung hotel nyo. Okay? So, ayan, update ko kayo later. Bibili lang ako ng ticket going to Ratchathuli. So, pababa tayo guys. Galing Payatay Station. And ayan yung dadaanan nyo going to Green Line. May connecting na siya papunta sa another line. May ATM na, mag-withdraw na kaya ako para hindi na ako ma-hassle. Iniisip ko nang mag-withdraw kasi baka pagdating ko ng hotel kailangan ng deposit. Like, pwede na ako makapag-check-in pero kailangan ng deposit. So, hindi pa ako makakapasok kung wala akong cash. Di bali, may bibili pa rin naman na ako. Gamit. So, kailangan ko pa rin talaga lumabas. At nagugutom na ako. Naamoy ko na ang mga pagkain ng Thailand. So, bibili lang tayo ng ticket
So, ito na siya guys. Bili lang tayo ng ticket going to Ratchaturi. So, bili muna tayo ng single journey kasi wala pa akong rabbit. English. Then, oh my god. Dito. Ayan, Ratchaturi. 17. Nine, 8, 7, 6, lang pa. 1. Putakin ulang pang piso. Ayun, meron. So, ayun. Ginamit ko lang yung mga coins ko, guys. Kasi ang dami kong coins. Yun. Then, meron ng ticket. Single journey. So, yun yung single journey ticket natin. Going to Ratchaturi. So, tap lang natin. And, yun. Then, dito tayo sa Tukeha. So, pagpapunta tayo Ratchaturi, Tukeha. Kasi itong side, pakabilayan. Yun lang talaga. Wala akong nakikitang elevator. Wala akong nakikitang elevator, guys. Wala akong nakikitang escalator. How? Uy, hindi ko kaya. Elevator pala. So, isang station lang naman ang Ratchaturi, guys, from Payatay. Kasi from Payatay, transfer kayo sa Green Line. Then, bili lang kayo ng ticket. Isang station lang, bababa na kayo ng Ratchaturi. Yun na yun agad. So, i-check ko ulit kung ano. Ay, sorry. I-check ko ulit kung magkano yung grab or gaano kalayo yung lalakarin. Kasi kung sobrang layo, like mga 20 minutes or 15 minutes na lakad, parang hindi ko kaya maglalakad sa initan. Kasi sobrang antok na rin ako. So, kapag medyo malayo, siguro maghanap ako ng tuk-tuk na medyo namura lang yung singil. Or pag wala, grab na lang siguro. Okay? So, yun guys, kakababa ko lang. Isang station lang talaga from Payatay. Ratchaturi na agad. So, baba na tayo. Then, mag-check na ako kung gaano kalayo yung lalakarin from Ratchaturi Station going to Sitin Pratunam Hotel. Kasi kung medyo malayo-layo, mag-grab na ako. Mag-update na lang ako later, guys. So, nandito na ako sa hotel, guys. And kaka-check-in ko lang. Pumayag na silang makapag-check-in na ako kahit medyo maaga pa naman. So, dito ako mag-stay, guys, sa Sitin Pratunam Hotel. And pumayag naman na silang makapag-check-in na ako ng maaga sa wakas. And buti na lang hindi masyadong malaki yung 1510. Wait lang, lapit lang yung room. So, yun yung hallway from elevator. Ito, 1.10. So, yung hallway, then this is my room na din. Okay? So, quick room tour na lang tayo para so, yun. So, pagpasok. So, yun. Okay naman siya, guys. Okay din naman siya. Pwede na din kung solo ka lang naman, di ba? I-quick room tour natin, no? Para at least makita nyo rin yung itsura. Ah, grabe!
lang view. So, yun. Quick room tour lang tayo, guys. Pagpasok mo, so, ito na yung pintuan. Then, pagpasok mo, bubungad agad sa'yo yung bed. Okay? So, okay lang naman siya. Pag isa ka lang naman, okay na din. So, yun yung pintuan. Then, ito yung bed. Dalawang bed yung kinuha ko para at least meron akong pahingahan kapag pagod ako na hindi pa ako nakakaligo. Then, meron akong pahingahan kapag nakaligo na ako. Okay? Then, bed and yung full body mirror nila. So, okay na okay siya kapag mag-isa ka or dalawa kayo. Pwede na din, 'di ba? Maganda rin naman. Then, meron silang cabinet dito. Meron palang blower. Pero, syempre, meron pa rin akong dalang sarili kong blower. Then, mga cabinet lang naman. And, wala silang... okay. Then, TV. Mini ref. Para kung meron kayong pagkain bibilhin, pwede nyo ilagay dyan. Then, syempre, yung window nila. And, mini table dito para kung magtatrabaho ka man, pwede mong gawin yan dito. So, ito yung bathroom nila. Okay naman siya. May bidet. Sakto. Yun lang yung importante sa lahat. May bidet. And, of course, yung shower. Sana lang malakas yung pressure ng tubig dito. Para at least masarap maligo. Medyo maliit lang naman siya, pero okay na din para sa akin. Kasi ako lang din naman mag-isa. And ito yung pag-i-stayan ko ng hanggang November 2. Bago ako pumunta ng Chiang Mai. So, more on tulugan lang naman talaga. Siguro mag-quick pahinga lang ako, guys, para mag-quick pahinga, mag-freshen up. Then, mamayang gabi, or mamayang hapon, labas ulit tayo, mag-food trip naman tayo. Pero, hindi pa ako kumakain pala. Hindi, ganito na lang, mag-charge lang ako saglit, guys. Then, labas tayo para kumain.